panahon, no? Makakasama natin si Teacher Ruby Bernardo ng Alliance of Concerned Teachers, Chairperson. Ma'am Ruby, good afternoon. Si Radyo Man Lourdes. Hello po, magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Okay. Ma'am Ruby, I don't know Ma'am Ruby, kasi nung panahon ko, totoo lang, meron kaming religion subject. Pangalawa, may GMRC. And ako naman, di ko naman sinabing gawin. Alam mo, noon, binabato-bato kami ng chalk. Alam mo, binabato kami ng mga eraser. Pinapaya kami ni teacher. Pinapatayo kami. Doon pa ako sa pinaka-4th row. Kasi mahina daw mahina ako sa math. May mga ganon. Teacher, sa ngayong situation, ngayong panahon, talaga bang may GMRC pa ba? May religion subject? Or hindi na ba natuturuan ng modo, ng good moral yung mga bata? Well, Ma'am Lourdes, ngayon bago na yung ating curriculum, no, hindi na masyadong katulad nung dati. No, una-una yung kinakwento niyo po tungkol dun sa pagbato ng eraser, hindi na yung pwede ngayon kasi yung mga teachers makakasuhan. Kasi actually pag tumaas lang yung boses namin, pwede na kaming makasuhan under this RA 7610 o yung Child Protection Policy dahil wala ngang existing na batas for teachers protection. So, yan na yung iba ngayon. Hindi katulad dati tayo, no, ganyan tayo pinalaki. Tama. Kaya yung mga teacher, nagdadalawang isip din talaga when it comes to student discipline. Kumbaga, tingin natin may epekto rin ito dun sa mga bata kasi nga, hindi ka naman talaga makakapagpagalit, kakapag-sermon no, ng todo-todo. Tama. O mapapakaralan sila kung alam mo naman na merong vulnerability din yung teacher sa pagkakaso, no? Kaya tingin natin isa rin yan sa dahilan. Pero more than that, ang sinasabi rin natin, yung mga teachers talaga sa abot ng makakaya, gusto natin na makatulong talaga para dun sa holistic development ng bata. Pero dahil yung problema natin very systemic, no, yung wala kasing suporta halimbawa doon sa ating mga mental health personnel, yung sinasabi ng EDCOM 2 na isa sa mga natutukoy nila na dahilan ng ilang mga series of incidents ng violence sa school ay bullying. Pero papaano nga kung ang isa sa mga nakikita rin dahil na yung overcrowding ng ating mga classroom. Kasi totoo naman po yun, Ma'am Lourdes, kung ako naman, ang estudyante ko, lalampas sa 50, kung may red flag no, dun sa mga estudyante natin, hindi natin yan agad na matutukoy kung ganun karami yung bilang ng estudyante natin. Kaya isa rin talaga yan sa pwedeng i-factor in no, tungkol dun sa mga problema natin ngayon. Pero tingin din natin, tama na talaga yung pagsisi sa mga teachers. Kasi ang sakit po talagang marinig mula dito kay Yusek Claire Castro. Kanina, nakinig po kami sa kanyang press conference. Wala ho kaming narinig na apology mula ho sa kanya. Knowing na ilang teacher lang man ang kanyang binanggit na hindi rin naman natin kinukonsinte. Isang teacher nga lang, no, yung kanyang binanggit, pero mukhang nilalahat naman niya na nagtuturo daw kami ng kawalang modo sa mga estudyante natin. Hindi nga po alam yung hirap ng mga teachers natin na ganito yung sitwasyon, maraming kakulangan sa eskwela, kapos yung sahod, tapos ganyan pa yung maririnig namin mula sa sabihin na natin na dahil spokesperson siya ng Pangulo, is this coming from the President? Yan bang mensahe ng Pangulo sa atin? Well, wala po yan ng moral sa bahagi ng teacher. At Teacher Ruby, sabi nyo kanina, hindi ko nga kaagad diniretso nagpasubali pa ako, so diniretso mo naman, ulitin ko lang. Kinikilala nyo, sinasabi niya na may ilang guro na talagang nagtuturo ng maling asal or walang modo, pero hindi nyo yun hinahayaan, ano? And yung statement niya, insulting para sa mga guro. Yes, insulting po talaga, nakakagalit po talaga na marinig yan sa spokesperson nga po ng Pangulo kasi it means that's the message of the President telling us na kami ay nagtuturo ng kawalang modo sa ating mga estudyante. Ang mensahe nga nung kanyang SONA, we are more important than ever, priority ang edukasyon, mukhang malayo yun doon sa pinapahayag ngayon no, nung ating USEC at spokesperson ng Malacanang. Kaya nawawalan ho talaga ng moral yung mga teachers natin. Gusto natin na kahit kakaunti man lang o gapatak man lang no, ng apology ay marinig natin pero hindi natin yan narinig kanina. Sa halip ay paninisi, insinuating na mga pahayag ang narinig natin sa Yusek Claire. No? Kaya kung kami po yung tatanungin, talagang hindi po kami mananahimik. No? Gusto nating hingin talaga no, yung apology mula sa kanya. At syempre, kaya kumakatok din tayo no, doon sa ating kongreso ngayon na nagkakaroon ng budget deliberation.
sinasabi natin, yung isang beses na mangyari yung shooting incident, mabigat na eh. Pero ito, pangalawa na at pang-siyam doon sa mga school-related violence doon sa mga school natin na nangyari. Yung iba naman stabbing, pero kahit na buhay pa rin po ng batang pinag-uusapan dito, hindi rin ligtas yung teacher kasi kung mapapanood niyo po yung video Tama. na lumabas, ang unang tinarget yung teacher, di ba? Hindi nga lang natamaan. Ibig sabihin, wala nang takot ang mga estudyante natin sa mga guro. Kaya kailangan ho ito ng urgent solution. Wala nang pagtuturo, walang scapegoat. Ang kailangan natin ay solusyon. Possible ho sigurong na binabanggit ni Yuse Claire, may ilang mga bata na yung attitude nag-iiba because of their teacher. But again, sabi nyo nga po, hindi nyo tinotolerate yung ganon. Yes, hindi naman po natin yung tinutolerate kung meron man, no? Pero wag din naman sanang lahatin, no, ng spokesperson, yung tungkol dyan ni Yuse Claire, no? Kasi ang kasalanan ng isa, hindi naman kasalanan ng lahat, di ba? At kung meron man, mauuna kaming mag-condemn dyan, no? Alam natin yung usapin ng professionalism at kung sa usapin ng professionalism, ang sinasabi rin namin, holistic din dapat yan. Dapat kasama yung sahod and working condition. Kaya, yun, no? Yan yung aming itatambol ngayon sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers. We campaign for higher budget for education. Kasama dyan yung paglalaan ng sapat na pondo for our mental health personnel, doon sa ating mga security personnel, yung mga basic na kailangan natin sa eskwela. Kung overcrowding ang dahilan, edi sana liitan natin yung ating mga teacher-student ratio. Kaso nga, 700 lang ipapatay yung classroom. Paano naman po yun? Kaya we demand for more classroom to build. Teacher, lumalabas sa mga pag-aaral na nangunguna tayo sa maraming mga kaso ng mga bullying, no? May nagawa ba para maibsan yun as a teacher, no? Baka may alam kayong ginawa ng mga guro at ng gobyerno para maibsan yung datos na ang taas ng bullying sa Pilipinas? Well, kung meron man, sinasabi nga natin, yung pinaka-best na, no, ng mga teachers natin, yung ginagawa para maibsan po yan. Kahit nga wala sa aming lesson, ay in-incorporate na namin yung pagtuturo ng magandang asal dun sa ating mga estudyante across subject. Yung mga teachers din natin, kinakausap yung ating mga magulang. Hindi naman po yun nasa unahan ng ng pakikipag-usap, pakikipagtalastasan dun sa ating mga parents. Kasi hindi lang to kasalanan ng teacher. Systemic nga ito. So, ibig sabihin, nagsisimula yan sa bahay, nagsisimula yan dun sa kanilang communities bago pa pumunta sa eskwela. At dito rin, Ma'am Lourdes, sabi nga namin, bakit may access ang ating mga kabataan sa baril, di ba? Nakita natin yung gun ownership sa Pilipinas, napakahigpit, no? Pero bakit merong access yung ating mga kabataan sa baril? Sa dalawang insidente, may patterns. Galing ito doon sa mga may kapangyarihan, no? Mga police, uniform personnel. Kaya dapat din po talagang tignan ng PNP at ng gobyerno natin kung bakit ganyan ka, sabihin na natin, pabaya, no? Yung mga may-ari ng mga baril na ito, bakit may access yung ating mga kabataan. So, sang-ayon kayo na may panukala si DILG Secretary na mas taasan ang punishment sa mga gun owners na pabaya, no, sa kanilang pagtatago ng kanilang mga baril. Mas taasan ang punishment sa mga gun owners na may mga violations like andaling makita ng baril, hindi tinatago kung saan. Opo, dapat naman po talaga matagal na gano'n, no? At dapat may mapanagot. Kasi dito nga po sa dalawang insidente, malinaw naman kung saan nanggagaling yung baril, no? Kaya dapat po talaga may mapanagot at dapat din talaga higpitan yan. Kasi hanggat wala pong napapanagot, nananatili yung culture of impunity, that's already a lesson to our students, no? May mensahe rin yan dun sa ating mga estudyante at sa generation ng mga students natin later on. Ma'am Ruby, how about the online platforms or gaming online or social media?
Actually, ngayon, Ma'am Lourdes, meron na pong pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa loob ng eskwela. As mentioned, may DepEd order, no? Pero hindi yun sapat kasi sa loob naman ng bahay nila, hindi naman natin mamomonitor, hindi rin naman natin masisisi yung mga parents kasi sometimes kailangan magtrabaho. Yun din talaga, kailangan din kontrolin, no? Kasi baka nga meron talagang epekto yun sa kanila. Kasi dito sa recent incident, nakita natin parang ginaya yung isang laro, no? Tama. Meron talagang investigation ngayon tungkol dun sa group, no? Certain group nung mga extremist group, no, na nakaka-impluwensya dun sa ating mga kabataan. So, ano talaga yan? Kailangan tignan, balansehin yung lahat ng mga bagay. Kaya din naiinis po kami kasi bakit teacher lang yung nakikita? Well, tignan naman natin yung iba pa. Ma'am Ruby, eto, ano yung epekto sa mga guro? Kasi isa sa lumalabas, though wala pang confirmation kasi iniimbestigahan pa lang, na galit yung bata kasi siya'y honor student at humahabol siya sa mas mataas pang parangal, pero may guro daw kasi na nagbigay sa kanya ng bagsak or mababang grado. So parang ang bato ito na parang dahil binigyan ng mababang grade, parang pupuntuhin na para patayin si teacher. So ano po yung impact ng ganito sa mga guro na baka umabot tayo sa ayoko magbigyan ng mababang grade si Lourdes, baka naman bantayan ako nito sa labas, di ba? Parang ganon? Yun nga po ang epekto rin sa amin. Actually, mabigat po talaga sa mga teachers ang pumasok dahil nga sa ganyang insidente. Napapaisip din po talaga kami dahil dyan, no, sa insidente nung nalaman din po namin yan. Pero tingin po natin, panahon na rin po talaga para tignan din natin, i-revisit natin yung grading system ng mga bata natin. Baka masyado tayong nakakabit doon sa very competitiveness ng mga estudyante more than pa kung ano yung natututunan nilang competencies. Matagal na rin po natin, matagal po natin yan na nare-recommenda. Yung isang grading system na kumbaga parang pumapasok ka for the sake of that numbers pero hindi doon. Very competitive po kasi yung paraan ng education system natin, no? Hindi siya to learn, no? Yung kumbaga collective work dun sa mga estudyante rin natin. At the same time, yung process learning, no? Wala masyado ganun. Mas nandun tayo nakatutok sa mga numbers, kaya ang nagiging epekto ganyan. Ma'am Ruby, sadali baka ako tingin ko lang, baka may mga school kasi na talagang pinapakita sa estudyante na dapat mataas ang grade mo kasi ito yung magiging honor ka. Yung parang yung estudyante, humahabol na lang siya para makakuha siya ng mataas na grade, and because hindi nga siya nabigyan ng mataas na grade, naglaho ang kanyang pangarap. Nasira ang kanyang pangarap, gagalitan ako ni nanay tsaka ni tatay, mapapahiya ako sa buong mundo. Baka masyado ring mataas yung standard ba ng ilang school? Nananawagan din po tayo sa mga schools, no, na kung ganyan po yung inyong environment na gustong i-create sa bata, hindi po yan healthy, hindi po matututo yung mga estudyante natin dyan. And to all our parents din po, wag din po tayong masyadong mag-pressure sa mga anak natin. Kasi minsan dun din po nang gagaling sa mga parents natin na masyadong kinukumpel yung mga bata na magkaroon ng mataas na marka, kaya din nape-pressure po sila. No? Ano lang tayo, take it easy. Minsan lang tayo mabubuhay. No? Wag tayong masyadong mang-pressure ng ating mga anak. Pero allowed ba talaga teacher na magbigay ng failing grade now, yung mga teachers? Kami naman po, tinitignan naman namin, objective naman yung aming grading system. We have our class records before quarter. Ngayon kasi term na, no? Every term, meron po kaming mga pinapakitang mga class record, paano kami nagko-compute ng aming mga grades sa mga bata. So usually pag parents-teachers consultation, pinapakita namin yan sa aming mga estudyante at saka mga parents din, no, para makita nila saan bumaba, saan tumaas. At lahat naman, kumbaga ang lagi ko nga sinasabi rin sa mga students namin, kami ay taga-marka lamang, no, ng inyong performance at mga works, no, sa school. Kayo pa rin ang gumagawa ng inyong marka, no? Kaya tingin ko kung sa usapin yan kung paano naging fair or unfair yung mga teachers, meron naman po kaming pagkukunan ng kumbaga batayan, no, ng kanilang mga marka. Okay, last na lang. Ito po, very sensitive pero nasa inyo kung sasagutin. Sa tingin nyo, saan yung lapses sa panibagong kaso ng school shooting incident?
Para sa amin talaga, dahil systemic ito, hindi natin maituturo lang ito sa isang aspeto. Hindi siya, kumbaga, pwede nating isisi sa eskwelahan or sino man, pero kumbaga magsisimula yan sa bahay, sa community, tapos yung eskwela. Pero sa atin, malaki yung magagawa at responsibility sana ng state to do more for our children. Kasi tulad nga ng binabanggit natin, kapos yung suporta dun sa ating mga estudyante, papaano ba kinokontrol, halimbawa yung usapin ng gun ownership, violence, poverty, yung learning crisis, etc. So kawing-kawing na mga problema na tingin natin, ang pinakamakakasolusyon nito ay na may kapangyarihan ay yung ating pamahalaan mismo. Kaya we urge our government talaga to do something about it urgently para hindi na po maulit. Pero Teacher Ruby, ang eskwelahan ay high-end, mga elitista, di ba? Hindi tulad ng mga pinagdaanan yun nga nating po. school. Oo, private school na to. Paano pa dun sa ating mga public school, mas lalo na. Teacher Ruby, maraming salamat na open po kayo lagi sa amin. Mabuhay kayo, saludo kami sa mga guro. Thank you, ma'am. Salamat din po sa inyo. Mabuhay din po kayo. Magandang hapon po ulit. Mga kasama si Teacher Ruby Bernardo, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Pulso Okay. ng Metro! Humingi sila ng apology mula sa tagapagsalita ng Malacanang, si Attorney Claire Castro, na nag-mention at tila nagtuturo ng maling asal o walang modo ng ilang guro ay namamana, nakukuha po ng mga estudyante. So sabi niya, humingi kami ng apology mula sa kanya. Kung may isang guro na may pagkakamali, hindi rin po namin tinotolerate kung gano'n ang kanyang trabaho. Pero ang pagkakamali ni Juan, hindi po siya pagkakamali ni Ruby or ni Angel, no? So, hindi mo pwedeng lahatin. And aside from that, nakaka-insulto para sa aming mga guro na ang baba na ng sahod, kulang sa eskwelahan, ang daming mga estudyante, ang dami namin kinakaharap everyday, tapos ito ang sasabihin. Okay?